So bago tayo magsimula mga kaibigan, shoutout muna natin yung mga masugid nating taga-subaybay. Shoutout kay Rimsky at Bubit Sukete. Sukete. So let's go! Alam nyo mga ka-TH, magandang maghanap dito tulad sa mga creek na ito ay talagang positive sa mga quick deposit. Yung mga itinuturo-turo ko dyan ay yun yung mga butas dati na nakunan, na recovered na mga treasure. Maraming mga marker dyan na hindi lang natin maaninag dahil sa medyo malakas ang tubig. Umuulan kasi. Ito ang katangi-tanging may payo ko sa inyo kung maghahanap kayo ng mga quick deposit sa paligid o sa gilid ng creek. Ay tignan niyo yung mga hole na masyadong perfect talaga. Yung geometric figures. Kasi dyan tayo bumabase sa mga makinis na butas na gawa talaga ng tao. Kasi masyado tayo malilito dahil pagdating sa mga sign na yan ay meron talaga mga nature. Hindi natin may pagkaila na meron talagang likas na mga butas na nasa mga bato. Kaya laging tandaan na dapat man-made talaga ang mga butas na ating ma-encounter sa site. Marami ako mga naintindihan na mga markers na talagang inusisa ko, pinag-practice ko kung paano ito basahin, at yun naman ay legit naman talaga, nang sa ganun ay hindi tayo maligaw. At sa mga site na napuntahan ko, tumumpak naman. Once kasi na kapag nagkamali tayo ng pagpasa sa mga marker, ay maaaring malihis tayo, pwede ring iba yung mahukay natin, at pwede ring basta malito tayo pagdating dyan sa mga marker. Kaya aralin natin para hindi tayo malito. Yung tiyuhin ko, kapatid ni mama yun, nakajackpot talaga siya ng giveaway. Pera na sana yun, kaso lang nawala pa. Ako talagang sayang yun mga ka-TH. Talagang pera na sana, nawala pa eh. Kaya kayo kung makajackpot kayo, talagang blessings nyo na yan. Binigay sa inyo ng buong may kapal. Minsan lang may mangyari na nakakakuha ng treasure or Yamashita treasure. Sa buong buhay ko, talagang legit na legit ang treasure ng Yamashita treasure. Pero iilan lang talaga ang nakakuha. Liban lang sa mga politiko na naka-hitch, ay meron talaga silang mapa. Yung mga politiko na nagtitreasure hunting, may kaya naman sila. Pero sa mga tulad lang natin na small lang na mga tao, hindi naman tayo big timer na mga tao. Tayo ay karaniwang mamamayan na nagbabaka sakali lang naman. Pero alam nyo guys, mayroon ding mga politiko na nagtitreasure hunting, malaki na ang gastos nila pero wala pa talaga silang nakuha. Depende lang kasi yan, at it's depend kung paano mo inobserbahan ang lugar na may mga nakaukit na marka. At depende rin sa mga hawak mong mapa, kung meron kang mapa. At kung original yan ay jackpot na. Pero hindi ibig sabihin na kung meron kang mapa ay talagang mapapasa kamay mo na yung mga treasure deposit na yan. Unang-una, kinakailangan nating matutunan kung paano ba gamitin ang ating mga kompas, paano ba paganahin ang mga yan. Syempre, kinakailangan nating kunan ng degrees at bearing alignment, ang fulcrum point patungo doon sa mga coordinate markers sa paligid. Kahit mahirap man i-decipher yung mga marka na nakaukit sa bato, dahil mayroon kang mapa, the best advantage na yan sa inyo mga ka-TH. Tulad ng sinabi ko, kinakailangan pa rin nating gumamit ng kompas para i-align, dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay mauunawaan mo ang mga nakadrawing diyan sa mapa, lalong-lalo na yung mga kanji karakter, at kung saang side yan, anong degrees yan, anong angle yan, anong direksyon yan sa kompas or bearing alignment. At dyan na pumapasok ang salitang remapping. Pero kinakailangan mo pa rin i-decode ang mga marker, nang sa ganun ay ma-analyze mo talaga, matimbang mo kung ano ba talaga ang ibig sabihin para mayroon kang knowledge. Titignan mo yung mapa mo kung sakaling meron ka talagang mapa. Syempre, tayo pa rin na mga walang mapa, mga simpleng mamamayan lang na nagtitreasure hunting, nagbabaka sakali, ganun pa rin, remapping pa rin, decoding pa rin mga ka-TH. Yung iba hindi naniniwala sa decoding dahil akala nila yung mga pagde-decode ay walang kabuluhan, dahil yung mga Hapon lang talaga ang nakakaalam. Siyempre, Hapon lang talaga ang nakakaalam, pero dinidecode pa rin natin yan. Totoo yan mga ka-TH, at i-remap natin. Pagkatapos i-decode,
i-remap natin. Ano bang ibig sabihin ng remap? Siyempre kunan natin ng degrees at siyempre kunan din natin ng mga sukat kung ano ang sukat. At dahil dyan, dahil marunong na tayo, may mataas na tsansa na ma-remap natin o matagpuan talaga natin yung kinalalagyan ng treasure deposit. Either shallow man yan, medium man yan, or big load. Pero take note mga kaibigan ha, hindi ibig sabihin na kapag matagpuan mo talaga ang kinaroroonan ng deposito ay agad-agad mo nang makuha. Alam naman natin, pinagtrabahuan talaga nila yan noon ng mga engineering batalyon. Talagang dugo at pawis, dugo at buhay ang sinasakripisyo dyan kasama ng mga Pilipino o mga kapatid nating Pilipino. Pero sa mga nagtataka at nagtatanong bakit daw yung iba nakakuha ng mga mababaw na deposito, siyempre yun yung mga libing ng mga individual soldiers noon na talagang mababaw lang. Yung iba nga naararo, totoo yan, meron nang nakahits dito. Pero hindi ibig sabihin na lahat ay mababaw. Dahil wala na silang sapat na panahon noon, ay dahil na corner na sila ng mga Amerikano, ay inilibing na lang nila kung saan saan, kahit sa mga bato, sa ilalim ng malaking bato, either sa malaking puno, basta magiging palatandaan lang nila. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay anyayahan kita na mag-subscribe upang updated ka sa ating mga susunod na talakayan. Keep watching mga kaibigan. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring.